Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. Diba? Kapal na muka, diba? Umani ng matinding reaksyon ang pahayag ni Sara Duterte matapos niyang batikusin ng isang mambabatas na umano'y may day 8 milyong utang sa kanyang asawang si Manasseh Carpio. Ngunit kabilang pa umano sa mga kritiko niya sa usapin ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at sa alegasyong unexplained wealth. Sa isang panayam, diretsahang ipinahayag ng Vice Presidente ang kanyang pagkadismaya. Ito ang kapal ng mukha o. May utang na slay 8 million. May gana pang bumana. Ang naturang pahayag ay may kaugnayan sa alegasyong unang lumutang noong 2025 kung saan sinabi ni VP Sara na si Gervil Luistro, isang mambabatas na kabilang sa nag-iimbestiga sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President ay umano'y hindi nagbayad ng 8 milyong legal fees sa kanyang asawang si Carpio. Ayon sa Vice Presidente, lumapit umano si Luistro sa kanyang asawa upang hawakan ang kaso ng kanyang asawa na noon ay naharap sa isang seryosong kasong kriminal. Tinanggap umano ni Carpio ang kaso bilang bahagi ng kanyang propesyon bilang abogado. Ngunit matapos ang naturang kaso, sinabi ni Duterte na hindi umano nabayaran ang kabuuang 8 milyon na professional fee. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag. Luistro kaugnay ng muling pagbanggit ng Vice Presidente sa naturang issue. Driver ako ni Boss Saldi. So ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Siguro 3 beses sa isang linggo. Imagine that one, ha? 3 beses sa isang linggo. Imagine that one, ha? Ganun po kabilis ang korupsyon sa Pilipinas. Sa isang linggo, ha? Mali-maleta pong hinahatid itong mga pera na ito. Di ba kung makikita ninyo yung picture na sabi ng mga 18 ex-Marines, kasama ito, na yung isang picture doon na ebidensya ay bahay raw yun ni Estela Kimbo. Tapos, kumakalat sa social media na nandoon po yung bike ni Estela Kimbo na merong picture siya na gumamit siya doon sa bike na yun. Okay? Pero, social media yun. Sino kayang nag-post no? Nakita ko lang yun, ha? It's yet to confirm kung merong forensic, ha? Talagang malalaman natin yun kung yun AI ba yun o totoo ba yun, no? Pero nakita natin yun. Dapat si Estela Kimbo ay lumabas na rin at depensahan niya ang kanyang sarili. Okay? So, 3 beses sa isang linggo sila naghahatid ng pera. Ganun po kabilis ang korupsyon. Dinadala namin yung mali-malitang pera doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Nakapag-deliver din. Imagine, nabanggit niya ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez. Nagdi-deliver sila. Hindi ko rin maiintindihan si Lacson. Hanggang ngayon, hindi niya mapatawag sa Blue Ribbon Committee. Di ba hindi niya mapatawag? Ay, nako. Ako doon sa Guado. Nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Estela Kimbo. Estela Kimbo. Siya na mismo nagsabi, ha? Bahay ni Estela Kimbo, nag-deliver sila. Kaya nang humusga, nagsisinungaling ba ito? Nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Hala. Kaya pala, ito lang yun ang observe ko. Kaya pala, nagdududa ang taong bayan na si Trillanes ayaw bumanat sa Administrasyong Marcos. Kasi, ayon dito sa driver ni Zaldico, tumatanggap rin pala ng maleta. Ayan! Trillanes, ipagtanggol mong sarili mo dito. Yun po yung participation ko bilang driver ni Kong Saldico. Yung kay Trillanes po, anong dineliver nyo? Ang dineliver doon isang
paper bag. Yung kay Trillanes, paper bag ang dineliver, ha? At ang Na ang paper bag daw, 2 to 3 million ba yan? O ang laman? nagdala po doon ay iini boss na si Mark Tiksay. Ba't alam niyo po pera? Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng pera na yon ay ang laman ng paper bag na yon ay pera at ibibigay nga kay former Senator Trillanes doon po sa Antipolo. Dahil pag bago nila namin i-deliver yon, binibilang muna po yon. Piniprepare ni Mark Tiksay or ni Paul Estrada yung mga Alam nyo, sa totoo lang, ang sarap-sarap ng buhay nila, no? Magbibilang lang sila ng pera. Tapos ang ganda-ganda ng mga relo at mga sasakyan. Samantalang tayong mga Pilipino kumakayod para mabuhay. Wow! pera na yon. So alam po namin na pera talagang laman nun. Nandun ho kayo Opo. bibilang? Although nandun sila sa taas po ng bahay ni Boss Saldi, pero alam namin na yun talaga ang ginagawa nila. Minsan pa nasaksihan ko rin, pumakyat ako sa taas, dahil kami nga yung magbubuhat ng malita sa bahay ni Boss, dadalhin sa sasakyan. So nakita ko, yung ibang kasama ko, na binibilang ni Paul Estrada or si Mark Tiksay. So totoo po lahat yon, ma'am. Ang issue na yon. At wala pong dinagdag, wala pong binawas. Kung ano lang yung sinabi namin doon, pawang katotohanan po lamang. So, syempre, ang sasabihin dito ng mga loyalista at mga dilawan, gawa-gawa lang yan ng mga ebidensya na yan. You can always say that na yun po ay gawa-gawa lang. Di ba? Kasi syempre, yung paniniwala nyo, ay nakabase kayo kasi idolo ninyo si BBM. Di ba? Syempre, sarado ng isip. Pero kung laliman ninyo ang inyong isip, i-analyze ninyo. Kung sila po'y lumantad, anong makukuha nila? May nagbabayad ba sa kanila? Sa tingin ko, wala. Why? May ebidensya sila. Yun ang pinakauna kong pinanghahawakan dito na bakit ako 100% naniniwala. Let us say, gano'n na lang, 90% or 95% akong naniniwala. Kasi wala pa namang videong lumabas, pero sabi nga nila, yung mga pictures na ikinalat nila ngayon sa internet ay galing rin ito sa mga videos na in-screen caps nila. Okay? In-screen capture. So, alam ko, meron silang mga abogado, itong mga 18 ex-Marines at itong driver ni Zardico, na hindi mo na lahat nila ipapakita ang mga ebidensya kasi i-reserve nila ito kung darating ito sa korte. Nasabi pa sa impeachment, di ba yung unexplained unexplained wealth daw ni VP? Nakita mo yon yung parang kung kukumputin mo yung itinaas nung value ng assets mo, parang sumasweldo ka ng 100,000 per month. Parang ganun eh. But anyways, alam ko na meron naman kayong depensa doon sa SALN. Oo. Isa pa yan, no? Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng Ito na yun yung kay Luistro. unexplained wealth. Na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa SALN mo. Wala man sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. At saka yung SALN, kasama yung asawa eh. Di ba kasama po yung asawa doon sa SALN? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni VP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun yung isang member ng Committee of Justice, may utang niya na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun.
So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi, Oo, kasi hindi mo man pwede ilagay pa May utang na 8 million. Kakahiya naman. yun kasi hindi pa siya kita. Kasi utang pa lang siya sa iyo. So, pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. 'di ba? Kapal na mukha, 'di ba? Kaya nga kami mag-asawa eh. Tinitingnan namin siya ng mga ano niya, mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. Oh, may utang na 8 million. May gana pang bumanat. Actually, gusto ko nga siya ipaano eh. Ano ba ang tawag dyan? Sa korte yun eh. Yes. No, not staff. Patanggal siya dyan kasi hindi. Kalimutan ko yung term. I'm so sorry. Nakalimutan ko yung term. Patanggal siya dyan kasi meron siyang conflict of interest. Diba? Oo nga. 8 million is 8 million nowadays and hindi ka magbabayad sa amin. Tapos sasabihin mo pa unexplained wealth. Saan nga ba doon? Sige nga, sabihin mo sa akin. Saan doon sa salin ko tinuro nila unexplained? Wala. Wala talaga. diba? Basta inano lang nila na from 18 million naging 88 million in 16 years. 16 years 16 yun, ha? years yun. Yan ang hirap sa House of Representatives. Akusa kayo ng akusa kay VP Sara, wala naman kayong detalyeng impormasyon. Oo. So anong iniisip nila? Nakatunganga ako in 16 years na parang sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko, naglingkod na may pay o ana, hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi Correct. nagtrabaho. Pero meron din question sa kay Speaker Martin, yung dating speaker, na simula nung naging Speaker of the House at naging presidente yung pinsan niya, parang sobra-sobra yung itinaas ng kanyang net Billions worth yun, oo. by the billions. Ilang taon lang yun, samantalang kay VP, 16 years. Yan ang Di ba? comparison. Oo, kaya nga gusto ko ituro, gusto ko sabihin nila doon sa listahan. Kasi may kopya naman yan sila ng SALENCO eh. Sigurado ako niyan. So gusto ko ituro nila doon sa listahan saan doon exactly ang unexplained. Para naman ako, maayos akong makasagot. Like say for example lang, sasabihin nila, oh, itong property sa Matina, oh, itong taon na ito at itong property na ito. O para akong masabi, saan Correct. galing yung Para ma-defend. pera na pinambili dyan. At para akong mapakita sa iyo yung mga dokumento. Hindi yung pwedeng tira bahala na unexplained wealth. Unexplained wealth. Hindi pwedeng ganun. Kung ganun ang sasabihin mo, paninira lang yan. Correct. Siguro next na episode, mapag-usapan na rin natin. So, yun po si VP Sara na mismo ang nagsabi na itong babaeng ito may utang sa kanyang husband na 8 million. Anong masasabi nyo doon, guys? Isang taong nang-aakusa kay VP Sara, yun pala may utang sa kanya. Grabe!